Since nabanggit niyo po kay Maricel na kasama po sa listahan ng tinitignan po ninyo ngayon, si Lubiano, yung may-ari po ng Center Waste, at si Senator Cheese Escudero, hindi lang para sa kanila, in general, etong mga nabigyan po ng donasyon noong 2022, ang tanong din ng mga netizens natin, even ako, ito rin yung tanong ko kay Manong Ted kahapon, ano po ang posibleng kaharapin nung opisyal na nasa posisyon kapag napatunayan after po ng investigasyon nyo na talagang may ongoing project tapos tinanggap mo yung donation? Yung pong Section 95 ng Omnibus Election Code ay ang title po niyan, Prohibited Contributions. Ang sabi po ng batas, yung Section 233, 234 ng Omnibus Election Code, yung magba-violate ng Section 95 ay criminal case po yon. Ang amin po ay pang-criminal case. Hindi po ito pang-disqualify o pang-cancel ng candidacy kasi tapos na po ang eleksyon. So ito po yung criminal case na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Ngayon po, kung may iba pang liability para sa ibang batas natin, like for example, sa National Income Tax sa National Internal Revenue Code o kaya naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sa kanila na po yan. Basta po sa amin, 1 to 6 years imprisonment ang punishment po dyan. At pag napatunayan at convicted po ng korte, ay may perpetual disqualification to hold public office. Perpetual disqualification. So kung nakaupo po siya ngayon, tapos lumabas po sa investigation nyo, talagang tumanggap halimbawa ang isang opisyal, pwede maalis sa pwesto? Hindi pa po sa ganung punto. Ang mangyayari po, papel po ang aming pong campaign, political finance and campaign office, yung in charge ng formal na kaso sa aming pong law department. Yung law department magkakaroon ng tinatawag na preliminary investigation, parang piskalya. At pag napatunayan pong may probable cause, ipapile po ang kaso officially sa isang korte, sa isang regional trial court, dahil ito po'y kasong kriminal. At pagkatapos, pag na-convict at naging final yung conviction, whether doon sa tumanggap o doon sa nagbigay, saka lang po magkakaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Meaning, pag tumakbo muli sa susunod. Ngayon po, kapag po sila ay nakaupo, halimbawa local official, ang DILG po ang bahala sa lahat ng administrative na kaso ng pagtatanggal. Kapag po national, depende po sa kanilang opisina, ahensya, o depende po doon sa mismong body, kung yan po'y Senado o House of Representatives. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!